Welcome back sa aking YouTube channel, Jervis TV, Manila. Ngayon guys, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, topic natin ngayon po, today's reflection. Ano nga ba talaga ang sukatan ng tagumpay? Ito ba'y sa pera? Mga kayamanan, di ba? Mga material na bagay? Mga mamahaling bag, kotse, o relasyon? Isa yan sa mga laging pinag-uusapan kung ano ba talaga yung basihan ng pagiging matagumpay o sukatan sa buhay. So sabi ng mga matatanda, yung mga edad 70, 80, 90, mga ganyan, ang sabi nila na kapag nasa edad ka na, hindi mo na inisip ang mga material na bagay, kundi yung eternal life o ang buhay na walang hanggan. Kumbaga, hindi naman masama yung magkaroon tayo ng maraming pera, di ba? Para gagamitin lang natin sa ating buhay, pang araw-araw, pang suporta sa pamilya, at pantulong na rin sa ating mga kamag-anak at kapwa-tao. Kaya sabi sa Lucas chapter 12 verse 15, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. So malinaw po, di ba? Hindi daw nasusukat sa dami ng pag-aari. Kumbaga, itong sinasabi ni San Lucas na sabi ng ating Panginoong Hesus na warning ito sa ating lahat, lalo na sa sukatan ng buhay. Kung minsan, di ba, yung iba, gutom sa kapangyarihan, gutom sa posisyon, gutom sa maraming bagay na kung saan ay nagiging sakim sila. Diba? Sa pagiging posisyon, di ba? At sa kapangyarihan sa gobyerno, papatay sila. Lalo na ngayon, malapit na po ang eleksyon. Papatay sila para mag-retain o may stay sa kapangyarihan. Sila pa rin ang hahawak ng kanilang posisyon. At pangalawa, yun na nga, yung maraming pera, milyon-milyon na sa bangko o bilyon-bilyon na sa bangko, gusto pa nilang magkamal ng maraming pera. Yung iba ayaw pa rin mamigay. Nag-iipon lang sila para sa kanilang sarili. Pero ano nga bang mapapala nila? Dahil darating yung araw, kahit singkunduling, wala ka na magdadalhin talaga pag ikaw ay namatay ka na, di ba? So, ngayon, para sa ating lahat to, di ba? Ano nga ba, di ba? Tanungin mo ang iyong sarili, ano nga ba ang pinapahalagan mo sa mundong ibabaw nito? Ito ba ay ang kayamanan o yung relasyon mo sa Diyos at kapwa tao? Kumbaga, kailangan mag-focus tayo sa ating buhay, di ba? At may relasyon sa Diyos, huwag basta sa mga material na bagay at mga kayamanan. Normal lang yan, di ba? Na mag-impok tayo ng kayamanan, pero hanggang dito lang yan. Sa mundong ibabaw, darating yung panahon na iiwan mo lang talaga yon. So mas mahalaga, di ba, kung mag-impok tayo ng kayamanan sa langit, na kung saan ay ang pangako ng ating Panginoong Hesus, di ba, na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So dapat i-prioritize po natin yon sa ating buhay kesa sa mga material na bagay na kung saan ay ginagamit lang natin. Again, hindi masama ang mag-impok ng kayamanan dito sa mundo, pero kailangan lang natin itong gamitin, di ba? I-share ang ating blessing para sa pagtulong sa ating kapwa-tao o ating mga kamag-anak, di ba? Kasi yung iba gagawa ng pandaraya, mag-i-stay lang sa kanilang kapangyarihan, di ba? So yun po ang lagi nating ilagay sa ating puso't isipan, na pagdating ng araw ay makapag-impok tayo, di ba? At ma-harvest natin yung inimpok natin sa buhay na walang hanggan. Yan po ang nating ilagay sa ating puso't isipan at ipagdasal na sana nga ay magtagumpay tayo
para makarating po tayong lahat sa langit. So tayo po manalangin, lalo na po sa mga kapatid namin, kung kayo may problema sa pamilya, sa pinansyal, at sa kalusugan. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tiyak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo po manalangin muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Hipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. At ganun din po sa lahat ng nanonood sa aking vlog, Lord. Lahat po ng kanilang karamdaman ay iyong pagalingin. At ganun din po sa pamilyang nasira na, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Hipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at mapagmahal sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. At pagbigis-bigisin niyo po muli sila. Ganun din po sa pinansyal na kailangan namin lahat, Lord. Lalo na po mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa. Iniisip pa po kung paano nila mairaraos ang kanilang pamilya sa pang-araw-araw na kanilang buhay. Bless niyo po ang aming hanap buhay at patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng itiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Thank you very much po.